Ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa ministeryo ng Ebanghelyo o yung Gospel Ministry. Kapag sinabing Ebanghelyo o Gospel, alam nating hindi lang ito mabuting payo kung ano yung dapat nating gawin, kundi ang Gospel po ay mabuting balita ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, alang-alang sa ating mga hindi karapat-dapat. Na tayo pong mga makasalanan, tayong mga hindi karapat-dapat ay kinahabagan at iniligtas ng Diyos, hindi dahil sa anumang gawa natin. At ang kaligtasang tinanggap natin ay nagbubunga ng mabubuting gawa na kasama na nga po doon yung ginagawa nating paglilingkod. Ang ating aralin ay naging lingkod ayon sa biyaya ng Diyos. Pagbulay-bulayan po natin ang bahagi ng sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso sa chapter 3, verse 7 hanggang verse 13 ang mga talatang ating pag-aaralan. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia, sa English ay New King James Version. Sa nakaraan nating pag-aral sa aklat ng Efeso, sa chapter 3 verse 1 to 6, natutunan po natin kung paano ipinahayag ni Pablo yung hiwaga ng Ebanghelyo. Tinalakay natin sa yung lesson na yun last October 16 dito sa ating Thursday online service. May pamagat po na ang hiwaga, na yung hiwagang tinalakay natin ay hindi lamang para sa iisang lahi, kundi para sa lahat, para sa mga Hudyo at para sa mga Hintil. Yung hiwaga hindi na nakatago, kundi ipinapahayag sa buong sanlibutan, na ang lahat po ay nagiging magkakasamang tagapagmana ng mga pangako, nagiging kabahagi ng iisang katawan, at ang lahat ay mga kabahagi ng kaluwalhatian ni Kristo. So mula sa hiwaga ng Ebanghelyo, tutungo naman po tayo ngayon sa ministeryo ng Ebanghelyo. Mula sa biyayang ating tinanggap, tungo po sa tungkulin na dapat nating gampanan o isakatuparan. Pag-aralan po natin ang personal na patotoo ni Pablo, kung paano siya naging lingkod ayon sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil karapat-dapat po siya, no? Kaya dahil may kakayahan siyang maglingkod, kundi naging lingkod siya dahil sa kahabagan at kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa kanya. Ang layunin po ng ating pag-aaral ngayon ay maunawaan natin ang tatlong bagay na ito. Una, makilala ang pinagmulan ng ating paglilingkod, na ang pinagmulan ng ating paglilingkod ay ang biyaya ng Diyos. Hindi bunga ng sarili nating galing o kaya sarili nating kakayahan. At ang yung biyayang sinasabi po natin, hindi lamang po biyaya ng kaligtasan, kundi yung tiyak na biyaya ng pagtawag at kakayahan para sa ministeryo. So ito po ay kaloob sa atin para sa paglilingkod. Number 2, matutunan ang layunin ng ating ministeryo, na ito po ay ang maipahayag si Kristo, yung layunin ng ating ministeryo. Mapalakas ang katawan, yung iglesia. At number 3, ma-encourage ang bawat mananampalataya na tapat na maglingkod. Sa gitna ng maaari nating maranasang hirap at mga pagsubok, mahikaya tayong magpatuloy sa paglilingkod sapagkat ang Diyos mismo ang nagbibigay ng layunin at ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa ating paglilingkod. Sa mga layunin pong ito, matutunan po nating papagpakumbabain tayo, na hindi natin isiping mas nakahihigit tayo sa iba, na mas magaling tayo o kaya mas deserving tayo kumpara sa iba. At matutunan din po nating hindi nakatuon o hindi tayo nakafocus sa sarili lamang natin. Yung iba po kasi, madali silang panghinaan ng loob, madali silang mapigilan sa paglilingkod, na iniisip nilang marami palang kailangang isakripisyong oras. Marami palang kailangang ilaan na lakas at isakripisyong mga financial resources. Ayaw na lang maglingkod, ayaw na lang sumubok. Masyadong nakatuon sa sarili o self-focus. Ang solusyon po, maturuan yung ating puso na sa Diyos tumingin sa halip na sa sarili, na yung Diyos ang pangunahin sa ating mga ginagawa at paglilingkod, na maunawaan nating
ang tunay na paglilingkod sa Diyos, hindi bunga ng kakayahan ng tao, kundi bunga ng biyaya at bunga ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa loob natin. Kumikilos para maipahayag natin si Kristo, para maipangaral natin ang ginawa ni Kristo at maging yung muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Mga piling talata po na ating pag-aaralan ay nagpapakita ng 3 katuruan o 3 punto tungkol sa tunay na lingkod ng Diyos. Una, ang pinagmulan ng paglilingkod. Ito nga po ay biyaya, ito ay kaloob. Ang unang mahalagang bagay tungkol sa gospel ministry ay yung pagkilala na ito ay kaloob. Ito ay regalo ng Diyos. Ano po yung ugat? O ano yung dahilan ng iyong paglilingkod? Ano yung nagtutulak sa iyo na maglingkod? Ano yung nagtutulak sa iyo na gumawa ng mabuti, na ibahagi ang ebanghelyo sa iba? Ang sagot po, ang biyaya. Isang nararapat na o hindi nararapat na pabor na natanggap ng mga hindi karapat-dapat, at yun ay nagbumula mismo sa Diyos. So tayo po, tulad ni Pablo, naglilingkod bilang tugon sa biyayang natanggap natin. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa verse 7. Tungkol sa ebanghelyong ito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Malinaw po yung pahayag dito ni Pablo. Hindi niya sinabing siya ay pinili dahil sa kanyang husay, na siya ay naging lingkod dahil siya ay marunong o mas karapat-dapat. Hindi po ganoon. Bagkus ang sinabi niya, siya ay naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos. Now, I became a minister according to the gift of the grace of God given to me, sabi ni Apostle Paul. Siya ay ginawang lingkod o ginawang ministro. No, I became a minister. Ang ibig sabihin po ng lingkod sa Greek word ay diakonos. Ang ibig sabihin niyan, tagapaglingkod. Kaya yung pagiging minister o pagiging deacon, hindi po yan posisyon ng pagiging mataas. Hindi yan kalagayan ng pagiging espesyal, kundi yan po ay tungkulin ng pagpapakumbaba. Ibinigay kay Pablo libreng kaloob ng Diyos. So, paano tayo tuturuan ng katotohanan ito na matatanggal yung pagmamataas at pagtingin natin sa ating sarili? Sinasabi dito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos. Ipinagkaloob kay Pablo hindi dahil karapat-dapat siya, kundi pribilehiyo ito na natanggap niya. Hindi niya karapatan, hindi entitlement. Ang ministeryo po ng paglilingkod ni Pablo, nagpapakita ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Ipinagkaloob kay Pablo, hindi lang yung kaligtasan, kundi yung pribilehiyo na ipamalita niya yung ebanghelyo ng kaligtasan patungo sa maraming tao. Ganon din po yan sa atin. Tinanggap natin yung pribilehiyo na makapaglingkod hindi dahil karapat-dapat tayo. Tinanggap natin yung pribilehiyo na makapaglingkod dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. So manatili tayong mapagpakumbaba. Magpatuloy tayo sa paglilingkod. Kung tinatanggap natin ang katotohanan ito, magagampanan natin yun ng may kababaang loob. Tulad ni Apostol Pablo, naglilingkod tayo hindi dahil sa sarili nating kakayahan. Or kaya, naglilingkod tayo hindi dahil sa sarili nating halaga, kundi dahil lamang sa biyayang kaloob ng Diyos na nasa atin. At ang sabi pa, ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Matatanggal yung ating pagmamataas kung marirealize din natin ito, na magagawa lamang pala natin ang ating paglilingkod hindi dahil sa ating sariling lakas, hindi sa sarili nating kapangyarihan kung meron, o kaya sariling pagsusumikap, o kaya sariling determinasyon, kundi magagawa natin yung ating paglilingkod by the effective working of God's power. Ang focus po hindi sa sarili, wala sa desisyon, hindi sa kakayahan natin.
hindi sa effort natin, hindi sa husay, katulad ni Pablo, kundi sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Diyos. At tulad nga po ni Apostol Pablo, hindi natin makakaya ang paglilingkod dahil sa ating mga limitasyon, dahil sa ating mga kahinaan. Pero kung mauunawaan natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, magagawa natin ang mga pinapagawa sa atin ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang kapangyarihan. At pagkatapos, sinabi ni Pablo sa simula ng verse 8, bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. Hindi ito description ng sarili ni Pablo ng false humility na para bang nagpapahumble kunyari siya. Yung ganito pong pagpapakilala ni Pablo sa kanyang sarili na bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, karaniwan po nating mababasa yan sa kanyang mga sulat. Sabi niya sa mga taga-Korinto, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Inihambing naman ni Pablo yung kanyang sarili sa mga apostol. Dito sa Efeso, yung point of comparison sa lahat ng mga Kristiyano o sa lahat ng mga banal. No? The list of all the saints. Sa ating panahon po, kapag tayo ay speaker, kapag tayo ay minister, kapag tayo po ay leader, ministry leader, usually ang inaasahan natin, tayo yung VIP. Tayo yung mataas. Pakiramdam natin tayo yung pinakamahalaga. Pero si Pablo iba. May kababaang loob bilang lingkod ng Diyos. Sabi pa nga niya kay Timoteo, sa sulat niya kay Timoteo, siya ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Hindi yon false humility. Yung biyaya at kapangyarihan ng Diyos nagdulot kay Pablo ng kababaang loob. Ang pinagmula ng paglilingkod, biyaya. Ito ay kaloob. So ano yung tinuturo nito sa atin? Kung susuriin natin yung ating mga sarili, makikita natin hindi tayo karapat-dapat sa anumang ministry. Pero katulad ni Pablo, dahil sa biyayang kaloob sa atin, tayo po ay tinawag, tayo ay pinagkalooban, hindi para magmalaki, kundi para maging mapagpakumbaba. Yung kababaang loob po, ebidensya ng taong nakakaunawa ng biyaya. Kapag alam nating wala tayong karapatan, pero binigyan tayo ng pagkakataon, yung tanging tugon natin, pagpapasalamat at tapat na paglilingkod sa Diyos. Matapos nating maunawaan yung pinagmulan ng paglilingkod, no, yung biyaya na ito ay kaloob, at hindi natin karapatan, hindi entitlement, hindi yung paglilingkod, hindi po yan katungkulan para ipagmalaki o para ipagmataas. Matapos po nating maunawaan yan, ang isa pang mahalagang maisaalang-alang tungkol sa tunay na lingkod ng Diyos, ito po, number 2. Ang layunin ng paglilingkod. Ano po yung layunin? Ipangaral si Kristo sa lahat. Matapos maipaliwanag ni Pablo yung kanyang pagiging lingkod ay ayon sa biyaya ng Diyos, yung kasunod niyang sasabihin ay ang layunin ng pagkatawag sa kanya. Sa punto pong ito, nawa makita din natin na yung paglilingkod, hindi lang pala ito pagganap ng tungkulin, na hindi lang basta magawa lang at hindi lang para sa pansariling kapurihan, na para bang yung ministry natin ay platform para magpakita tayo ng talento or para lugar para magpasikat tayo, magpakita tayo ng talino, ng galing. Hindi po ganon. Tandaan natin na ang tunay na lingkod may malinaw na misyon at layunin. At ang layunin nga po ay ipahayag, ipangaral si Kristo sa lahat. Hindi yung sarili. Kung nangangaral tayo, hindi yung sarili natin, yung dapat na laman ng ating preaching. Na kung nag-share tayo ng ating faith, ang dapat na laman nun, hindi yung sarili natin. Or kung nangunguna tayo sa, halimbawa, music ministry, hindi natin ginagawa yung pagiging bahagi natin ng ministeryong yun para sumikat, para makapag-present ng galing o kaya para makilala tayo. Na kapag walang nakaka-recognize sa talent natin, na para bang
wala nakaka-appreciate ng talent natin, sasabihin natin, ayoko na nga sa ministry na yan. O kaya, lilipat na lang ako sa ibang church. Hindi po dapat sa sarili nakafocus. Sa halip po, ang dapat na mangibabaw sa puso ng tunay na lingkod ay kung ano yung nais ng Diyos na mangyari. Sabi po ni Pablo sa verse 8, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil ang mga di masukat na mga kayamanan ni Kristo. Yung salitang ipangaral o should preach, nangangahulugan pong ihayag. Ipangaral, ipamalita, ipahayag ng may sigasig, ipahayag ng may katapatan. Yung preaching naman po, hindi lamang ginagawa yan sa pulpito. Hindi lamang yan tuwing araw ng linggo sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya, kundi yung pangangaral ng mabuting balita magagawa po ng kahit sino sa atin. Kung nauunawaan natin at naniniwala tayo sa gospel, magagawa nating i-preach, no? Ipangaral sa iba ang ebanghelyo. Sabi dito, para kanino daw yung gospel? Sa mga hentil. Yun yung particular na audience ni Pablo. Hindi para baliwalain po yung mga Hudyo, no? Pero may emphasis sa special na pagkatawag kay Pablo na dalhin niya yung gospel sa mga hentil, sa lahat ng mga bansa. Tungkol saan? O ano po yung laman ng mensahe na ipinapangaral ni Pablo? Tungkol po sa mga di masukat na mga kayamanan ni Kristo. Mga kayamanang hindi nasusukat ng ng salapi, hindi masusukat, kayamanang hindi nabibili ng tagumpay. Kayamanang hindi natatamo dito sa mundo, hindi ibinibigay ng sanlibutan. Ano pong kayamanan ito? Ito yung kayamanang spiritual. Kapatawaran ng kasalanan, kapayapaan ng isip, kakontentuhan ng puso, bagong buhay na matatagpuan lamang kay Kristo. Yan yung mga kayamanang spiritual. Higit sa lahat, yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan na ngayon pa lamang po sa buhay na ito napapasa atin sa pamamagitan ni Kristo. Yan po yung unsearchable riches of Christ. Kumbaga kung sukatan ay pera, sa dami ng pera, hindi natin mabilang sa dami. Or kung sa lalim ng dagat, hindi natin masisid yung dulo, hindi natin mapuntahan yung kailaliman. Mauunawaan lamang natin yung mga kayamanan ni Kristo, pero hindi natin lubos na mauunawaan. Gayunpaman, ipangaral pa din. Ipaglingkod. Sabi pa ni Pablo sa verse 9, at maliwanagan ang lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, ang misyon ni Pablo, ipaliwanag ang dakilang plano ng Diyos. Ano ba yung plano? Yung kaligtasan, bukas na, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi bukas na maging sa mga hintil. Yung mission po, maipaunawa, maipaliwanag o mabigyang liwanag ang lahat ng mga tao tungkol sa hiwaga, tungkol sa mystery. Yan yung tinalakay natin sa verse 1 to 6. Yung mystery, yung plano ng Diyos na dati nakatago, pero ngayon ay hayag na. Ang plano po, pagkasunduin ang mga tao sa Diyos at pag-isahin ang mga Hudyo at mga hintil sa iisang katawan, ang iglesia. Yan po yung mystery. Dito po, lubos na nakikita natin yung puso ng ministeryo ni Pablo. Yung kanyang layunin, hindi maitaas yung kanyang sarili. Ang kanyang layunin, hindi yung siya yung maitanghal, kundi ang ipahayag
at ang maitanyag ay si Kristo. O yung sentro ng paglilingkod ni Pablo ay ang pagpapatotoo tungkol kay Kristo. Hindi yung pagsulong ng sariling kapakanan. Mga kapatid, ang ating pong paglilingkod ngayon, dapat may parehong layunin. Tulad ni Pablo. Ang layunin po, maliwanagan ang lahat ng mga tao to make all see ang ipangaral si Kristo. Yung tunay na lingkod, hindi naghahanap at hindi naghahangad ng papuri ng tao. Alalahanin po na ang pinagmulan ng ating paglilingkod ay biyaya ng Diyos. Hindi natin karapatan, kundi pribilehiyo lamang na ipinagkaloob sa atin at ang layunin nga po, maipangaral si Kristo sa lahat. Ang maipangaral ang hindi masukat na kayamanan ni Kristo. Ang maipangaral ang hiwaga at plano ng Diyos ng pagliligtas sa mga tao. So, matapos ipaliwanag dito ni Pablo, yung tungkulin niya na ipahayag ang hiwaga ng Diyos, sinundan niya po ito ng isang malalim na dahilan na sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag ang karunungan ng Diyos sa lahat. Sa verse 10 po, upang sa pamamagitan ng iglesia, no, by the church. Ang iglesia po ay ang daluyan o instrumento para mahayag ang karunungan ng Diyos. Hindi lamang si Pablo yung tagapagpahayag. Hindi lamang si Pablo yung daluyan ng hiwaga at plano ng Diyos, kundi maging o sa pamamagitan ng iglesia. So, bakit na-create? Bakit nilikha ng Diyos ang iglesia? Upang maipaalam, be made known, yung iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, yung plano ng Diyos na maipaalam ang kanyang karunungan, hindi yun mangyayari kung wala ang iglesia. Kaya na-create yung church upang maipaalam ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ang church po, bahagi ng plano ng Diyos. Mahalaga ang iglesia dahil ang layunin ng paglilingkod para sa ebanghelyo ay hindi maisa sa katuparan kung wala ang iglesia. Kaya ang ating pong paglilingkod, anumang ministeryo, anumang ministry yung ating kinabibilangan bilang bahagi ng local church, hindi lamang natin ito gawain. Hindi lamang natin ito basta tungkulin na gustong gampanan, kundi ang ating pong paglilingkod ay bahagi ng malawak na plano ng Diyos. Ano ba yung gusto ng Diyos na mangyari sa pamamagitan ng iglesia? Ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan. Yung iglesia o church, bahagi ng malawak na plano ng Diyos na ipahayag ang kanyang karunungan. Ipahayag kahit sa mga spiritual o mga makalangit na nilalang. Sabi dito, sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan. Kaya po, habang ang iglesia nakikitaan ng paglago sa pananampalataya, kung ang iglesia ay nakikitaan ng paglago sa paglilingkod, ang iglesia po ay nagiging daluyan ng karunungan ng Diyos, hindi lamang po sa sangkatauhan kundi maging sa buong sangkalangitan. At ang naipapaalam po sa pamamagitan ng iglesia, hindi lang basta wisdom. Sabi po, ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos, the manifold wisdom of God. Iba't ibang anyo, maraming kulay, maraming anggulo, maraming aspeto. Kaya hindi lubos na maipaliwanag yung karunungan ng Diyos. Hindi lang iisa ang paraan, kundi may iba't ibang masasabi nating mukha ng tunay na karunungan. Ang punto po, ang iglesia at ang bawat bahagi ng iglesia,
hindi lamang tumatanggap ng biyaya, kundi nagiging kasangkapan at nagiging salamin para maipaalam ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Yung ating pong pagkakaisa bilang iglesia, isang pagpapaalam sa mga nasa sangkalangitan tungkol sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, paano kapag tiningnan ng iba yung kinabibilangan nating church? Ano yung nagre-reflect? Na ipapaalam ba yung tungkol sa iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos? Na sa pamamagitan ba ng iglesia na kinabibilangan natin ay naipapaalam ba ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos? Kapag tiningnan, kapag sinuri, yes, marami makikitang imperfections. Yung iglesia na kinabibilangan natin, may mga disagreements, may mga tampuhan, may mga kasalanan. May makikita din naman tayong paglago, pero meron tayong makikitang nakakadismaya din. So, struggling pa rin naman tayo. Pero kung naghahari po yung pag-ibig, kung naghahari ang pagmamalasakit sa isa't isa, yung pagtanggap, yung pagpapatawad, kung may paglilingkod at tapat na pagsunod sa loob ng iglesia, may tapat na pagsunod sa Diyos, ang makikita po ng ibang mga tao at maging mga nasa sangkalangitan ay kung ano po ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ngayon, hindi mo po kailangang mapabilang sa isang malaking gawain. Hindi mo po kailangang mapabilang sa isang malaking ministeryo, or hindi mo kailangan maging may impluwensyang tao o sikat o tanyag na tao para makita ng iba yung karunungan ng Diyos na nasa iyo. Sapat na po na maging aktibo kang bahagi ng iglesia at maging tapat na lingkod ayon sa biyaya ng Diyos. At makikita na po sa iyo ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Kaya lang po, paano natin magagampanan yung paglilingkod kung meron tayong mga, halimbawa, nararanasang pagsubok at hirap? Paano natin makikita yung tunay na halaga at kahulugan ng mga pagdurusa sa paglilingkod? Minsan, ang ilan sa atin, inuusig ng mga kaibigan. Binagdududahan ng pamilya, minamaliit ng ibang mga tao. Paano tayo makakapagpatuloy sa paglilingkod? Sa kasunod na punto po at mga talatang ating pag-aaralan, ituturo naman ni Pablo kung saan nanggagaling yung lakas ng paglilingkod. Ito yung point number 3. Ang lakas ng paglilingkod, ang kapangyarihan, at pananampalataya kay Kristo. Tapos nating maunawaan yung naunang dalawang punto ng paglilingkod na nakasentro sa Diyos. Yung biyaya, no, na ito ay kaloob sa atin, at yung layunin ay ang maipangaral si Kristo sa lahat. Ito pa yung isang mahalagang sangkap o ang lakas o tatag ng ating paglilingkod at papapahayag ng Ebanghelyo. Sa verse 11 hanggang verse 13 ng sulat ni Apostle Paul, ipapakita niya kung saan nanggaling yung tunay na lakas ng paglilingkod. May tatlong katangian o tatlong pinagmumulan tayong makikita. Number 1, yung katiyakan ng plano ng Diyos. Sa verse 11, Ephesians chapter 3, ito ay ayon sa walang hanggang panukala. Ang unang sangkap ng lakas ng paglilingkod ay yung katiyakan ng plano ng Diyos. Ang salita ditong walang hanggang panukala o the eternal purpose. Ang isang ibig sabihin niyan, itinakdang layunin. Isang bagay na matagal nang binalak. Isang bagay na matagal nang plinano ng Diyos bago pa man malika ang lahat. Ibig sabihin nito, yung misyon at yung ministeryo noon ni Apostol Pablo at maging yung paglilingkod natin ngayon, hindi aksidente. Hindi walang purpose, kundi po yung misyon
at ministeryo ni na Pablo noon at natin ngayon, bahagi ng eternal purpose ng Diyos. Yan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung tayo, ng mga tao, ang nagplano, wala tayong kasiguraduhan. Matutupad ba natin yung mga plano natin o hindi? Walang katiyakan. Pero kapag ang Diyos ang nagplano o nagpanukala, yun, tiyak yun, mangyayari, matutupad. Sigurado. At sa Diyos nga po, natupad ang kanyang panukala. Sabi nga sa talatang ito, na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. He accomplished sa pamamagitan ni Jesus. Nagawa ng Diyos yung kanyang panukala sa pamamagitan po ng kamatayan, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, sa pamamagitan ng pag-akyat sa langit at pag-upo sa kanan ng Diyos. At malulubos yung katuparan ng lahat ng panukala ng Diyos sa muling pagbabalik ni Kristo. Malulubos po yung katuparan ng plano ng walang hanggang panukala ng Diyos sa muling pagparito ni Jesus. Tiyak yun, sigurado yun. Kaya po, yung mga ginagawa natin, yung pangangaral ng Ebanghelyo, yung pangangasiwa ng iglesia, yung pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa spiritual na aspeto, hindi lang yan basta tungkulin o gawain. Hindi lang yan basta isang activity lang. Kundi tayo po ay nakikibahagi sa walang hanggang panukala o eternal purpose ng Diyos. Sa katotohanan pong yan, yung katiyakan ng plano ng Diyos, diyan nakaugnay yung pinagmumulan ng lakas ni Pablo. Diyan din nakaugnay yung pinagmumulan ng lakas ng bawat Kristiyano sa paglilingkod o ministeryo ng Ebanghelyo. Sa ikalawa, ang pakikipag-ugnayan kay Kristo. Ito pa yung isa, na yung pinagmumulan ng lakas ng paglilingkod. Verse 12, na sa Kanya'y makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala. Yung pangalawang sangkap ng lakas ng paglilingkod ay ugnayan sa Panginoon. Sabi dito ni Pablo, in whom o nasa Kanya'y. Ibig sabihin, si Kristo ang dahilan para makalapit tayo sa Ama. At hindi lang basta makakalapit kundi makakalapit ng may lakas ng loob at pagtitiwala. Na access with confidence. Hindi dahil sa ating kabutihan kung mabuti tayo. Meron tayong access with confidence, hindi dahil sa mga gawa nating mabuti kung meron man, kundi dahil sa ating relasyon o pakikipag-ugnayan kay Kristo. Ang susi dito, yung ating pakikipag-ugnayan kay Jesus. Kaya po, yung lakas ng ating paglilingkod, hindi nakabase kung sino tayo. Yung lakas ng ating paglilingkod, hindi nakabase kung gaano kadami yung mabubuting gawa natin, kundi po sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Sa huling bahagi ng verse, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, through faith in Him, dahil kay Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama. Kung may lakas ng loob at pagtitiwala tayong makalapit sa Diyos, hindi ba palalakasin ito yung loob natin na lumapit o humarap kanino man para ipahayag ang hiwaga ng Diyos? Kung makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala, hindi ba palalakasin din ito yung loob natin para ipangaral ang Ebanghelyo? Ano ba yung kinatatakutan natin at napipigilan tayong maglingkod o makibahagi sa ministeryo ng Ebanghelyo? Baka may mawala sa atin? Baka may masirang relasyon? Baka mawalan tayo ng kikitaing pera? O nag-aalala tayo na baka kasi wala namang mangyari sa ministry natin kaya hindi na lang tayo nakikibahagi. Kaya napipigilan tayo sa paglilingkod. Baka wala naman tayong maakay na ibang tao. Kung meron po tayong pananampalataya kay Jesus, yung lakas para tuparin natin ang misyon ng pagliligtas at layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo,
dumadaloy sa atin dahil sa pakikipag-ugnayan natin kay Jesus. Kasi ang Panginoong Jesus, isang dakilang halimbawa ng paglilingkod sa Diyos, pangangaral ng Ebanghelyo, misyon ng pagliligtas. Nakaugnay tayo doon. So yung lalim ng pakikipag-ugnayan natin kay Jesus, yun yung nagbibigay lakas sa atin sa paglilingkod. Kaya lang alam ni Apostol Pablo na kahit nakakalapit na tayo sa Diyos, hindi pa din mawawala yung mga hirap at hindi pa rin mawawala yung mga pagsubok na maaring pumigil sa atin sa paglilingkod. Na kahit may pananampalataya na tayo, hindi tayo ligtas sa mga pagdurusa. Sa ikatlo po na punto, ang katatagan ng lingkod ay nakikita sa gitna ng paghihirap. Yung hirap o mga sakripisyo na kailangan nating gawin, madalas po, yun yung mga bagay na nakakahadlang o kaya nagpapahinto sa atin na maglingkod or ma-involve sa ministry. O kaya kapag nakita natin na yung kapwa mananampalataya natin, nakita natin, lalo na kung tumatayo siyang leader, nakita natin nakakaranas ng paghihirap. Parang umaayaw na rin tayong maglingkod. Si Pablo po, nung isulat niya, itong letter niya sa mga taga-Efeso, nakakulong siya. Pero imbis na panghinaan siya dahil sa nararanasan niyang hirap, limitasyon, at pagsubok, nag-encourage pa siya ng iba. Imbis na panghinaan siya, ay nag-encourage pa siya ng iba na maging matatag sa paglilingkod. Sa verse 13, kaya't hinihiling ko na huwag kayong manlupaypay sa mga pagdurusa ko dahil sa inyo, na ito'y para sa inyong kaluwalhatian. Hindi tumigil si Pablo sa paglilingkod maging sa gitna ng kanyang mga pagdurusa. Sa halip po, nakita niya yung layunin ng Diyos sa kanyang pagdurusa. Ibig sabihin, ang paglilingkod maring magdulot ng paghihirap. Pero yung paghihirap, tulad ng pinagdadaanan ni Pablo, dahil sa kanyang paglilingkod, hindi yan walang saysay. Ano yung pakiusap ni Pablo sa mga taga-Efeso? Na huwag silang manlupaypay o kaya hindi sila panghinaan ng loob. Kapag nakita nila yung kalagayan ni Pablo na nakakulong dahil sa paglilingkod sa Ebanghelyo, huwag silang panghinaan ng loob. Huwag silang ma-discourage na isipin nilang, si Pablo nga tapat na naglilingkod, nabilanggo. Si Pablo na tapat na naglingkod, nagdurusa. Di malamang tayo din. Malamang ganyan din yung sasapitin kay Pablo. Sabi ni Pablo, I ask that you do not lose heart. Yung tunay na lakas ng lingkod ng Diyos, hindi po nasusukat sa dami lang ng tagumpay o kaya sa ginhawang nararanasan. Hindi po ganon. Kundi sa tatag at sa pagpapatuloy ng paglilingkod sa gitna ng mga pagdurusa. Na handa tayong magsakripisyo alang-alang kay Jesus. Yung tipong we are willing to lose something o kaya to lose everything for the sake of Christ. Yung tipong gano'n, na handa tayong umalis sa komportable nating kalagayan para lang mapangalagaan ang aral at maipangaral ang Ebanghelyo at mapangasiwaan yung iglesia. So, wag tayong panghinaan ng loob. Maging kapag nakikita natin yung ating mga leader or kapwa kapatid sa pananampalataya, nakikita natin nagdurusa para sa Ebanghelyo, huwag tayong manlupaypay. Huwag tayong panghinaan ng loob. Sa halip po, makita natin ito bilang patunay ng katapatan ng Diyos at ng kadakilaan ng kanyang layunin. Kaya mga kapatid, kung tayo man po ay dumaraan sa pagsubok, dumaraan sa mga pagdurusa sa ating ministeryo, alalahanin natin ito. Ang lakas ng paglilingkod nasa kapangyarihan at pananampalataya kay Kristo. Ang katiyakan ng plano ng Diyos, nandiyan yung lakas ng paglilingkod. Yung pakikipag-ugnayan kay Kristo at ang katatagan ng lingkod nakikita sa gitna ng paghihirap. Mga kapatid,
Sa kabuuan po ng mga talatang pinag-aralan natin sa Ephesians chapter 3 sa verse 7 hanggang 30, nakita natin na yung paglilingkod hindi tungkol sa ating kakayahan. Hindi tungkol sa sarili nating effort, kundi sa biyaya, sa layunin, at sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Tulad po ni Pablo, tayo din ay mga instrumento o mga kasangkapan lamang. May limitasyon, may kahinaan, pero pinalalakas ng Diyos. Mga hindi karapat-dapat, pero ginagawang tapat ng biyaya ng Diyos. Sa atin pong pagtatapos, pagbulay-bulayan natin ang mga aral at mensaheng iniiwan ni Pablo para sa atin ang mga nagbabasa ng sulat niya mula sa talatang ating pinag-aralan. Mga paalala na maghihikayat at magpapatatag sa atin sa paglilingkod sa Diyos. Yung pagiging lingkod ng Diyos, hindi po katungkulan lamang, kundi ito po ay biyaya at pribilehyo. Ang paglilingkod hindi tungkol sa kung gaano tayo kagaling, kundi kung gaano kabuti ang Diyos na pumili at tumawag sa atin para maging kasangkapan niya sa pagdaloy ng ebanghelyo patungo sa iba. Paalala po sa ating lahat, kung ikaw ay nasa ministeryo, una, magpatuloy ka na. Merong kababaang loob. Yung tunay na lingkod, hindi naghahanap ng papuri. Ang tunay na lingkod, nagpapasalamat sa pagkakataon na makapaglingkod. Hindi tayo naglilingkod para maitanyag yung sarili natin, para makilala tayo ng mga tao. Naglilingkod tayo para makilala ng tao ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Magpasalamat ka sa biyaya ng Diyos. Wag mo pong isipin na yang ministeryo mo trabaho lamang, kundi iyan ay pribilehyo, regalong kaloob ng Diyos. Number 2, maging tapat sa salitaan ng Diyos. Ikaw po ay nasa ministeryo, manatiling tapat sa pagkatawag ng Diyos, tapat sa pangangaral ng kanyang salita, tapat sa pangangaral ng ebanghelyo, at syempre po, tapat din na ipinapamuhay ang gospel. And paalala po sa lahat ng mga elders na nakikinig sa bawat lokal. Kausapin po at kumustahin ang mga kapatid. Payuhan ninyo ng mga biblikal na aral, lalo na po yung mga kabataan. Kumustahin at kausapin. Paalalahanan po na ang kahalagahan ng ebanghelyo. Tulungan, gabayan, ipanalangin at akay na manatili sa iglesia. And lastly po, number 3, maging matapang sa paglilingkod sa Diyos. Maging matapang, maging masigasig. Merong panawagan sa atin na maging matatag sa paglilingkod sa Diyos. Lakasan po ninyo ang inyong loob. Malaki yung nakasalalay. Malaki yung nakataya. Hindi lang para sa sarili lang nating kapakanan, no? Kundi para din po sa kapakanan ng mga kapatid natin na mahihina pa sa pananampalataya. Kaya lakasan po ninyo ang inyong loob, maging matapang sa paglilingkod. Para din po sa kapakanan ng mga taong hanggang ngayon hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kung narinig at kung naunawaan at tinanggap mo po ang gospel, kung kilala mo si Kristo, kung lagi mong naalala kung anong ginawa niya para sa atin, at kung naghihintay ka sa muling pagparito ni Jesus, maglingkod po at ipangaral ang ebanghelyo. Tayo ay mga naging lingkod ayon sa biyaya ng Diyos. Maging tapat, maging masigla, at maging mapagpakumbaba sa paglilingkod. Gagawin natin ito dahil at para sa ating Panginoong Jesucristo at para po sa mga taong nangangailangan ng Kristo sa kanilang buhay. Ikaw po, katulad ni Pablo, naging lingkod ayon sa biyaya ng Diyos. Mapagpala at ligtas na gabi mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong oras, pakikinig at pakikiisa. Nawa po ang ating pananampalataya ay lalo pang tumibay. Pagpalain po kayo at ingatan ng Panginoon. Manalangin po tayo.